Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 na sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, agdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Maayong hapon, Pilipinas. Maayong hapon, Western Visayas. Welcome na sa Balita Sosyal diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng lain nga social services sang gobyerno diri sa Pungsod, Pilipinas. Kamusta ka mo sa bunga adlaw sang Miyerkules? February 11, 2026. Isa ka special non-working holiday sa Isla Sang Panay. Bago ginadumdum naton ang legacy kag ang naging kontribusyon sa kasaysayan ni late Governor Evilio B. Javier. Kamusta ka mo sa bunga adlaw sa Miyerkules no kay ti holiday nakapahuway bala sa obra sa opisina ang mga estudyante naton subong wala man sang klase. Pag padulong daton diri sa may opisina talalupang doon nga matawhay ang mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. And after sang pila ka adlaw man nga na-eksperyensyahan naton ang pagbubo sang ulan non-stop since Sunday. So nakabatsyag kita gawa sang gamay nga sidlak sang adlaw kaina. Gani sa hindi lang madugay, makaupod naton ang pag-asa kay mamangkot kita kung ano ba lauman na naton ang manami nga tiyempo for the rest of the week. And subong nga hapon, diri sa Balita Sosyal, ato naman istoryahan ang mga naglain-lain nga serbisyo, accomplishments ang isa sa mga ginakabig naton pinaka-importante man nga ahensya sang gobyerno sa patag sang ikaayong lawas. Karon aton talakayon ang nangin topiko sang kapihan sa PIA Western Visayas kung sa diin talakay Manila ang mga accomplishments ng Philippine Health Insurance Corporation. Kung mas kilala naton nga PhilHealth, ano-ano bala ang mga programa or serbisyo nga available. Pwede nimo makuha or ma-avail kung miyembro ka sang PhilHealth. Pila na ang numero sa nga miyembro sang PhilHealth diri sa Western Visayas. Kag ano-ano bala nga mga sakit, no? Mga top illnesses nga ginabaydan subong sang PhilHealth diri sa ato, no? Importante ini kay ang datos sang PhilHealth naga-reflect man sa ikaayong lawas sang aton nga populasyon diri sa Western Visayas. Gani karon talakayon naton ina diri lang sa Balita Sosyal. Philippine Standard Time, 1:06 na sang hapon, magakuha na kita sang update
halin sa Pag-asa Iloilo kay hibaloon nato no kung kamusta ang lakat sang panahon subong adlaw sang Miyerkules. Lauman na bala naton ang manaming at tiyempo kay tiyang shear line ang nagaapekto sa aton for the past few days. Sa siningat inion, magakuha kita sang update halin sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Ibalo naton ang latest ng weather forecast halin sa Pag-asa weather forecaster Sir Charlie Depra. Sir Charlie, good afternoon. Sir Charlie, good afternoon. Yes, ma'am. Ayun nga po. Kaya nga sa kanya na pala mati sa Radyo Pilipinas. Yan ang pinakauling na kapag panahon karoon nga daw. Ang Miyerkules, Pebrero, sa Tusmira, Visayas. Shoreline nagapikto sa Visayas. Samtang Northeast po sa naman nagapikto sa bayan sa Luzon. Kaya naman sa atin sa may Western Visayas. Mga pangibabaw sa gyapon ng magalong kalangitan. Expect natin yung mga scatter na panglap-talap ng mga pagulan. Isolated sa gyapon ng mga thunderstorms dala sa shoreline. Makasarangan tugtog mabasog ng hangin, madali namin ang silangan. Magdala sa makasarangan tugtog mabasog ng pagdalat sa karagatan. Ang tansa ng temperatura nasa 24 tugtog 30 degrees centigrado. At daw nag-put na kalasay sa 11 na sa aga. Nagatunod, alas 5:57 karon sa hapon. Kaya kami pinakauling na sa panahon, di ka sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, before we let you go, no, ano bala, lauma na bala naton nga manami ang tiyempo, buwas, kag si end of the week, kay ti, daw nagpakita na si Haring Adlaw, or lauman gyapon naton ang maulan-ulan nga tiyempo dalasang shear line. Yes, gihapon expect natin may mga scattered na mga pagulan ang experience natin sa mga Western Visayas. Pero so far, ang ining shoreline na medyo nagangganhagan na pag dito ibabaw na independent sa may northern portions ng Panay, sa southern Luzon area. Last na lang siguro, sir, pirmi naton gina-mention ang term nga shear line. In simple terms, ano bala ang buot silingon kung ginatawag naton nga shear line ang nagaapekto diri sa Western Visayas? Yes, ang shoreline naman ni ang malamig at mahingat na hangin, nagsugatay, kayo sa mga cloudiness o kung nakalam ang mga nagadara sa mga pagulan direkta sa may Western Visayas. Madamo gid nga salamat sa update sa lakat sang panahon, Sir Charlie Depra from Pag-asa Iloilo. Thank you, sir, and maayong hapon. May nga po sa liwa. Nabatian ang update halin sa Pag-asa Iloilo sa aton nga lakat sang panahon. So, maskin nakabatsyag na kita sa medyo manami nga tiyempo kay na-expect gihapon according kay Sir Charlie nga may mga scattered rain showers or isolated thunderstorms kita by the end of the week. Dalaman sang shear line. Ang iya nga pagpaathag ang shear line, ang malamig kag mainit nga hangin nga nagasugataay nga nagatugas ang sining pag-ulan. So, padayon kita nga maghalong magbitbit sa mga payong jacket magdala no sang mga kalo kay buwas balik klase na kita balik trabaho na buwas nga adlaw sang Huwebes. Ibaloon anay naton kung ano bala ang mga aktibidad nga nakalinya or ang ginpatigayon nga mga aktibidad dito sa probinsya sang Antique kay subong ganing nga adlaw gina sa ulog naton ang Evilio B. Javier Day. Gani magakuha anay kita sang latest nga update kag report halin sa may probinsya sang Antique. Kamustahon naton kung paano bala nila gina sa ulog ang ilang ginakabig man naton nga local hero, no? Kadako ang kontribusyon sa kasaysayan kag demokrasya diri sa pungsod Pilipinas. Magakuha kita sang update halin kay Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, good afternoon. Subong nga adlaw ang commemoration no or diri naga-culminate ang commemoration sang ika-40 nga death anniversary sang anay gobernador sang probinsya sang Antique, Evilio B.
Javier. Kay subong adlaw no, Pebrero 11, ginasaulog no or ginadumdum ining Evilio B. Javier Day. And kaina may ara sang programa nga ginpatigayon no sa EBJ Plaza nga ginpangalan man no sa anay Gobernador Evilio B. Javier. So may wreath laying no and at the same time may commemorative program nga ginhiwat para sa local hero no especially sa probinsya sang Antique. But prior to that EMS no may mga prior activities no nga ginhiwat ang provincial government para sa ika-40 nga death anniversary ni Evilio B. Javier. Ini ang paghanduraw sa baganihan, isa ini siya ka symposium nga ang tinutuyo sinino nga i-educate ang publiko especially na ang mga ulihing tubo or ang aton nga mga lamharon tuhoy sa kabuhi no mga ideals and of course ang maayo nga ginbilin nga legasiya ni anay Evilio B. Javier. So kilala no si Evilio B. Javier sa Antique bilang EBJ or si Beloy no sa mga Antiqueños and pahayag no ni Governor Paulo Javier, actually hinablos no ni anay Governor Evilio Javier, ginapahayag no sang Gobernador Subong nga ang programa or ang symposium nga na-mention naton may tigulo paghanduraw sa baganihan tituyo sinino nga i-remind ang mga Antiqueño nga ipadayon ang advokasya para sa kamatuoran kag public service ni EBJ no. So ang symposium nga ini jointly conducted ini siya no sang Provincial Tourism Office kaupod ang Department of Education kag pagadalon ini siya EMS sa 18 municipalities sang probinsya sang Antique. So buot silingon hindi lang niya sa San Jose de Buenavista but tanan no nga kabanuhanan sa probinsya sang Antique. And nagsugod na ini siya EMS no sa Banos sang Aninii kag Tobias Fournier kag magatakop ini until the month of March. So hindi buot silingon nga Pebrero no ginasaulog or ginadumdum ining EBJ Day or Evilio B. Javier Day. Mag-untat man sini nga bulan no ang symposium but rather tubtob nga matapos no ang 18 municipalities sa may probinsya sang Antique. So may mga speakers nga present no para sa symposium and aside sa kabuhi ni Evilio Javier sa symposium ginaabay man no ang binirayan kung sa diin ginapakita no ang theatrical staging sang pagpasad ka binirayan kung sa diin ginadepict ang arrival sang 10 Malayan Datus no sa probinsya sang Antique. So malaman naton dako nga festival sang probinsya sang Antique amo ang Binirayan Festival. And also may ara man sang tree planting activities nga ginhiwat prior no sa subong adlaw February 11 and also ang Antique Upland Development Program para inino sa mga upland or rather sa mga schools or selected schools sa probinsya sang Antique ning sustainable development for the tree planting activity in line sa gihapon ina no sa pre-activities kang Evilio B. Javier Day or subong adlaw February 11. So subong may mga mensahe no nga ginpadala ang pila ka mga key officials. Lakip na dira EMS no si Senator Paulo Benigno Bam Aquino no nagatag sang iya mensahe, nagpadala sang iya mensahe. Si Congressman A.A. Ligarda nagpadala man sang iya nga mensahe. Meanwhile si Governor Paulo Javier naghatag man no sang iya mensahe kung sa diin gin-highlight sang gobernador nga dapat no dumdumon si Evilio B. Javier ang iya nga kaisog, integridad kag sakripisyo no nga nagbulig hulma sa shared history kung sa kasaysayan naton subong and pahayag pa sang gobernador gindumdum subong nga adlaw hindi lang ang posisyon nga ginuyatan no ni anay Governor Evilio Javier but rather ang prinsipyo nga iya gintindugan ina ang prinsipyo sang hustisya, demokrasya kag matuod nga serbisyo sa tao. So yari bala EMS no ipabati naton ang
kompleto no nga pahayag o kon mensahe ni Governor Paulo Javier subong Pebrero 11 sa Evilio Javier Day. Today, we, the people of Antique, remember and honor Evelio B. Javier, a proud son of Antique, whose courage, integrity, and sacrifice have shaped our shared history. We remember it not only for the position he held, but for principles he stood for: justice, democracy, and genuine service to the people. His life reminds us that leadership is a responsibility and the public office is a trust that always be exercised with honesty and courage. As we commemorate the Development of Your Day, we renew our collective commitment to uphold the values he led by, and may we continue to choose truth over fear, service over self, and unity for the greater good of Antique. His legacy lives on in all of us, in every Antique member who believes in democracy and works for a better future for our province. Luigi, salamat at padayon kita. Nabatian ang kabahin sa mensahe. Today, Mapunod na pangatani we, kung the people of sa Antique, ano-ano ni remember Gov. Paulo and Javier, honor no? Ba't siling nibo, Evelio B. Javier, inadlos siya a proud son ni of Antique, EBJ, no? whose So, courage, we integrity, commend ang ining, and mga sacrifice activities. Pero have para sa ako shaped lang, our pinaka-importante shared ganyang history. symposium, no? Nga We remember it bring not the only for history, ang mga istorya sa mga ulihing tubo, sa mga eskwelahan, and we hope no nga why not nga may institutionalize ini hindi lang diri sa may probinsya sang Antique, why not diri man sa may isla sang Panay sa mga eskwelahan or mga part abi sang mga discussion sa DepEd, no? So kaina ya sang aga may mga programs man kaina sila, Hope. Yes, no, that includes no ang commemorative program. So subong actually nga adlaw nag-culminate no ang programa kay yung gani no may mga pre-activities and subong nga adlaw no sa Evilio B. Javier ang culmination activity which nag-includes yung wreath laying and ang commemorative program sa EBJ Plaza. So may mga naghatag sang ilang mga mensahe tuhoy no sa nangin kabuhi legasiya ni Evilio B. Javier. And speaking of the symposium kaina Ems no, may ara abi sang study kung sa diin 93% sang mga Antiqueños gusto no nga may baluan ang kabuhi ni Evilio B. Javier. And because of that study, amo na naka-come up ang province of Antique sang symposium para sa mga kabataan no, mga estudyante sa 18 municipalities sang probinsya sang Antique. According sa Office of the Provincial Tourism Officer Volunteer nga si Celestino Dalompides the fourth, no? So amo nang reason kung nga abala naka-come up ang province of Antique. So hopefully kiti may sikat no nga statement si EBJ Yes. no tuhoy sa public service. So amo man na ang mensahe kaina gin-echo no ni Governor Paulo S. Javier siling niya kabay pa no nga ang ligasiya sa public service, sa matuod nga public service, magapabilin sa mga pumuluyo and gin-emphasize niya nga ang public service dapat may public trust. Yes, no? Kumbaga, ang pwesto sa gobyerno, mupot burugasan, kag hindi para nublion, no? Yes. So, and it is high time, Hope, no? Kag, ano man, no? Timing sa mga ginapangatubang naton nga mga nagkalain-lain nga issue sa corruption, kag iban pa, no? So, we hope nga pinaagi sa sini nga mga aktibidad, mga programa, mahatagan gid sang importansya, no? Ang kabuhi, legacy, kag kasaysayan ni EBJ, hindi lang kada February 11, Correct. but whole year round. Madamo gid nga salamat sa report, Hope. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So sa aton nga mga kabataan, no, hindi lang dira sa may probinsya sang Antique, but sa tanan nga mga provinces. And
pati ang mga iban pagid naton nga mga areas diri sa pungsod Pilipinas. Sabay pa no nga we take time nga dumdumon ang ining importante nga parte sa ngaton nga kasaysayan. Masubo. Isa ka trahedya. Pero ang ini nga hitabo ang naghulmaman no kag nagbulig sa aton agud maagom ang demokrasya kag ang padayon naton nga pangabuhi diri no. Free kita subong maun sa sakripisyo sang sining mga ginakabig naton nga local hero. So kabay pa nga subong Evilio B. Javier Day dumdumon naton ang nangin kabuhi ni Governor Evilio B. Javier. Philippine Standard Time, 1:22 na sa hapon. Sa aton nga pagbalik, ato na talakayon ang mga naglain-lain nga programa sa PhilHealth Regional Office 6, ang ilang nga nangin accomplishments sa tuig 2025, kag iban pa nga mga services nga mahimo ninyo ma-avail kung kamo membro sang PhilHealth. Kanibantayan ina sa pagbalik sang Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang inyo Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:30 na sa hapon. Kagpadayon ka mga nagapamati diri sa Balita Sosyal sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Antes natong talakayon ang mga nagkalainay nga accomplishments ang PhilHealth Region 6. Magakuha na kita sa balita alin sa Negros Occidental in relation sa mga local government units naton nga nagpatuman sang suspensyon sang klase bangod sa ulan nga dala sang Shareline. Magakuha kita sa report halin sa kaupod naton nga reporter all the way from Negros Occidental, mga updates. Magakuha kita sa report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Japes, mayong hapon.
Human sang suspensyon sang face-to-face classes sa tanan nga bultuan sa ilan nasakupan ang 12 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental subong nga Miyerkules, Pebrero 11. Suno sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, inig na lakipan sang mga banwa kag syudad sang Binalbagan, Don Salvador Benedicto, Ibi Magalona, Himamaylan, Hinigaran, Isabela, Kabangkalan, La Castillana, Manapla, Murcia, Sagay kag Victorias. Ang suspensyon ginpatuman na EMS bangod sa shear line nga posible magdala sa mabunok nga pag-ulan. Samtang ginabisuan naman sa Negros Occidental PDRMO ang publiko ang magpadayon sa paghalong, manginhanda kag mag-monitor sa mga update tuhoy sa panahon. And speaking of this shear line, kay Tia, hindi lamang inisubong adlaw na eksperyensyan sa Negros Occidental, humalim pa sa nagdigan nga Lunes ang pag-ulan nga dala sining shear line. Nagdangat na sa 263 ka pamilya o kun 1,264 ka tawo sa Negros Occidental ang naapektuhan sang sining shear line. Suno kay Bral Larry Senior, Deputy Manager sang Negros Occidental PDRMO, naghiwat sang preemptive evacuation ang lokal nga panguluhan sang Ibi Magalona, Escalante City kag Silay City kag kaina. Yara pa sa 13 ka pamilya kung masobra 40 ka tawo ang nagapabilin sa evacuation center. Ini kasunod man sa malawig nga pag-ulan nga nagasugod sa nagligan nga Lunes, magluwas sa naapektuhan nga mga residente. May na-eksperyensyahan man nga pagbaha sa pila ka area sa syudad sang Silay kag Talisay, samtang minor landslide naman ang nabalhag sa Toboso kag Don Salvador Benedicto. Tugid sa may area sang Negros Occidental, lubos nga na Batyagan, Japes, no? Ang epekto sang sining nga shear line. Although diri kita sa may syudad sang Iloilo, nakabatsyag kita sa pag-ulan, pero ang mga severe effects, no? Like landslide kapag baha, tugid sa may area sang Negros Occidental. Sakto ka na, no? Northern Negros ang ginatutukan sa Negros Occidental PDRMO kag bilang pagpangaman o kung pagpanghanda kag augmentation man sa mga local government unit sa nasabit nga area. Ang PDRMO Negros Occidental ang nag-deploy na sang water and search rescue team para nga magbulig, no, in case nga magbaha liwat kay tinalikdan nga mga sinimana mayara sa nga malapnagon nga pagbaha nga na-record sa Negros Occidental kung sa diin isa ka residente sang Sagay City ang sad to say, no, nadulaan gid siyang kabuhi. Yes, no, pero although may mga displaced kita nga mga individual, so far wala pa man kita sa record naman sa mga missing persons or mga nasamaran. This week naman, no, ang latest nga update, Japes? Yes, trakto na no, despite nga medyo madamo-damo man ang apektado karon, more than 200 ka pamilya or more than 1,000 individuals, zero ang missing, zero man ang casualty sa sining epekto sang shear line. Kabay pang mga ayo-ayo nagawa ang lakat sang panahon, no? Pero according kay na sa Pag-asa, magapadayon ang ining mga pag-ulan kag isolated rain showers na dara sang shear line until the end of the week. So sa mga kauturan nato dito sa may Negros Occidental, dugangid nga pangaman kag kung may mga advisory gani mga LGUs, no, sa inyo da nga lugar nga mag-evacuate na kag magpadulong sa mga evacuation centers kag i-rescue na, dapat handa kita, no? Hindi na maghulat nga abaton pa sa mga rescue teams. Kinahanglan nakahanda ng inyong mga bag kagamitan. Kapag sunod kita sa mga latest, no, mga announcements ng LGU. Madamo gid nga salamat, James. Report nagikan sa Negros Occidental para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maghalong kita tanan, no? And again, ang advice naton sa tanan nga tagpalamati naton, no? Maskin malayo kita dito sa may Negros Occidental, kinahanglan magbantay man kita sang lakat sang panahon diri sa syudad sang Iloilo kag sa isla sang Panay. Philippine Standard Time, 1:35 na sa hapon, no? Ato natalakayon ang inigin patigayon nga kapihan o TIA kapihan sa Western Visayas kahapon, kung sa diin naghatag sang updates, no, ang PhilHealth Region 6 pinaagi kay Acting Regional Vice President Lazaro Titab Singh. Una, pila na bala ang numero sang mga PhilHealth members diri sa Western Visayas? Kamusta ang claim sa mga ospital?
kag ano-ano ba lang nga mga sakit, no? Ang covered or nagapanguna nga ginabaydan sa PhilHealth diri sa Western Visayas. Ari bala, italakay naton, una naton pamatian ang pagpahayag ni Mr. Lazaro T. Tabsing, ang Acting Regional Vice President sang PhilHealth Regional Office 6, may kaangtanan sa number of registered PhilHealth members diri sa Western Visayas. To 2025 and some updates in the implementation of the corporation's flagship program, the PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan Program, expanded under the Universal Healthcare Act. Given the mandate of ensuring that no one is left behind and that every Filipino becomes part of the National Health Insurance Program, membership data as of November 30, 2025 shows that 96.74% or more than 7.83 million members and dependents across 6 provinces here in Western Visayas have been registered to the program. Gani sa mga nagalantaw sa aton kapihan subong, kung kamo o kung ang kilala ninyo ang hindi pa miyembro sang PhilHealth, magkadto na sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth kag magparehistro agod sa masiguro ang protektado ang imo pamilya sa anuman nga risgo pinansyal dulot sang pagmasakit o kon pagpa-hospital. Sabay naman sa Western Visayas, the regional office has received a total of 1,356,020 claims as of December 31, 2025. And nearly 14.82 billion ang amon nga ginbayaran and more than 2.44 billion benefit claims are on process pa. However, out of the total received claims, 4.05% of which were returned to hospitals or RTH and 2.72% were denied. In order to process and pay these claims, the facilities or our healthcare providers, mga hospital naton, mga health centers, freestanding clinics need to comply the deficiencies and complete the requirement of RTH claims and refile to PhilHealth within 60 days from receipt of the said claims. For denied claims, on the other hand, an appeal may be submitted to PhilHealth. Of course, you have the reasons, convincing reasons, sinatawag natin nga merito sang imong appeal for its re-evaluation and processing. From the total benefit payments amounting to 14.82 billion pesos as of December 2025, PhilHealth has paid more than 1 billion pesos for pneumonia claims alone. This followed by claims for acute gastroenteritis, hypertensive urgency, urinary tract infection or UTI, chronic kidney disease, stroke infarction, upper respiratory tract infection, and fluid and electrolyte disturbances. These conditions are not only among the most frequently claimed, they are also the very illnesses that PhilHealth aims to prevent and manage early through our YAKAP preventive health services. Pagi sa YAKAP, mag-shift kita from a system that focuses only on treatment to one that emphasizes prevention, early detection, and continuous care. Ang ini nga mga balatian, kung tani ang nalikawan, nga maglala kag magdala sa isa ka pasyente sa ospital kung ini na-avail o kung na sang temprano pa nagpaidalo mini siya sa konsultasyon, laboratorio kag bulong sa isa ka accredited nga YAKAP clinic. PhilHealth Regional Office for the year ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Lazaro Tabsing, no, ang Acting Regional Vice President sang PhilHealth Region 6, no? Maayo nga balita bangod sa 8 milyon, masobra 8 ka milyon nga populasyon diri sa Western Visayas.
96.74% na ang nakaparehistro bilang miyembro sang PhilHealth. No? So ginalakipan ini sang 7.8 million ng mga registered members kag dependents halin sa 6 ka probinsya sa Western Visayas. Kag ang pinakamadamo nga miyembro dito sa may Negros Occidental nga masobra 3 million members. Sa Iloilo naman, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo may ara kita sang more than 2 million members. Kag masobra 700,000 naman sa Capiz, kag masobra 500,000 sa Aklan, kag kapin 200,000 sa Guimaras, no? Ini nagapakita, no? Kung ano ka importante nga may ara kita sang kaugalingon naton nga health insurance kay kung magkadto kamo sa ospital bangod sa mga sakit or any nga emerhensya, ang PhilHealth ang nagasabat sa inyo nga mga galastuhon. Kag dako gid ini nga bulig nga agud mabuhinan ang inyo nga mga ginabaydan. Kung sa gani full gid kun wala gid may ginabaydan. Ari hibaluon na bala naton ano-ano nga mga sakit naman no ang ginakabig nga top paid illnesses no. Anong masami nga mga masakit diri sa Western Visayas nga rason kung nga nagaka-ospital ang mga kauturan naton mga miyembro sang PhilHealth kamo ina ang ginabaydan sang PhilHealth. Ari bala pamatian naton ang dugang pagid nga pagpahayag ni Mr. Lazaro Tabsing sang PhilHealth Region 6. Reflecting the increasing number of Filipinos requiring regular kidney treatment, no? So nagadamo man naton nga mga dialysis center pero may mga report nga nagagilunutok ang aton pasyente to avail of dialysis, no? This is followed by services under the newborn care package and the different PhilHealth maternity and delivery packages which continue to support mothers and newborn across the region. Ang figure nagarepresentar nga sa pagkamatod may indikasyon nga magadamo pa kita diri sa Western Visayas. Interestingly, animal bite treatment emerged as the third highest paid procedural case, showing how common rabies-related consultations and post-exposure prophylaxis have become. We also recorded substantial payments under the outpatient HIV/AIDS package, reflecting the growing utilization of HIV-related services. Although it did not enter the top 10 lists, it is worth highlighting that TB-DOTS, a key program aligned with the Sustainable Development Goals, still registered at 8,518 claims, with PhilHealth paying out more than 18 million pesos to support tuberculosis treatment and control. So mo pa na ang balatian nga may-ari kita, TB, sa Western Visayas, no? TB-DOTS as one of the Sustainable Development Goals, PhilHealth still has received 8,518 TB claims and has paid more than 18 million pesos. We are also pleased to report that PhilHealth Regional Office 6 continues to process benefit claim well ahead of schedule. Currently, we are completing claims in an average of 26 days, which is significantly faster than the mandated 60-day processing period. This performance reflects not only the dedication and hard work of PhilHealth employees, but also demonstrate that PhilHealth remains financially strong and fully capable of paying members' health benefit claims. Our faster turnaround time ensures that the health facilities are supported promptly and members receive the services they need without delay. PhilHealth has also strengthened its efforts in claims reconciliation in response to observed discrepancies arising from return to hospital and denied claims. Amuning ang yadto masami nga gina-claim nga magluwas nga kuno madugay magbayad ng PhilHealth, wala na bayaran inabangod sa mga return to hospital because may mga claims nga gina-file sa opisina nga kulang sa mga dokumento nga dapat
pabakod nga ang inang claim o inang illness or procedure indeed na avail sa ang aton sini nga miyembro. So bisan nga pwede naton ini i-deny, but still we consider that we have these claims returned to the Nabatian ang corrected, tugang nga no? pagpahayag Sa ni mga Mr. Lazaro figures and, Tabsing. No? So as in of order to December attach sa 31, mga, 2025, base sa datos ng PhilHealth, no, ang nagapanguna nga top paid illness diri sa Western Visayas kung sa di naglabot sa grabe, no? 1,065,342,000 kag 130 ang ginbaydan sang PhilHealth ang pneumonia, moderate risk. Ikaduha naman ang acute gastroenteritis kag hypertensive emergency urgency ang ikatatlo kag dengue fever ang ikaapat. At take note, ang ikalima, urinary tract infection. Tapos ang sunod, peptic ulcer disease, chronic kidney disease, stroke infarction, anemia, kag upper respiratory tract infection. Natingala ka mo ba nag-announce kita sa mga sakit, no? Pero ang mga gin-mention ko nga mga sakit, amo ina ang mga top-paid illness, no? Ang mga masaming rason kung nga agin ospital, nagpa-check up, kag na-admit sa ospital ang mga miyembro sang PhilHealth, kag rason kung nga amo sila ang pinaka dako ang ginbaydan sang PhilHealth. So nagapakita, no, nga mga lifestyle diseases, kalabanan mga lifestyle diseases, ang usual man nga mga sakit, no, dengue, acute gastroenteritis, siling ganin ni Mr. Tabsing, no, ang mga nagapakita nga ang top paid illness naton amo sini ang mga sakit nga pwede kuntani naton ma-prevent, no? Nakapa-check up kita early on pa, no? And in relation to that, mga procedure naman nga mga ginabaydan sa PhilHealth, no, mga procedures, mga health procedures, nagapanguna ang hemodialysis procedure. Ikaduhang expanded newborn care package para sa mga nagabunag naton nga mga PhilHealth members, kag animal bites. No? Ako ini mga top paid procedures kag ginabaydan sang PhilHealth. Ayon na kay maisa-isa naton, kitaan naton kung diin bala nagakadto ang pondo sang PhilHealth. Kag ano bala nga mga serbisyo ang ilang nga ginabaydan, at the same time ano nga mga sakit man, no, diri sa Western Visayas ang masami nila ginabaydan. In relation sa sini mga sakit kag mga procedures nga natukiban sang PhilHealth, nga usually mga lifestyle diseases, isa man sa mga ginapromote sang ahensyang ila ginatawag nga YAKAP program, no? Ang YAKAP program ini siya more instead of treating sang mga sakit, no, at the onset, sa YAKAP program ginapromote sang PhilHealth ang screening and advanced measures, preventive measures, nga kung bala una pa lang, early stage pa lang sa sakit, makapa-check up na kung may mga nabatsyag ka mo, pwede na ka mo kapa-check up sa mga YAKAP Health Centers kag mag-avail sa mga libre nga check-ups and laboratories kung may ginabatsyag ka mo nga sakit para dadasig ang pagbulong. Ani bala pamatian naton ang kabahin, no, sang pagpahayag liwat ni Mr. Tabsing in relation sa sining programa nga ginapromote sang PhilHealth nga YAKAP program. The expanded consulta package covering consultation, health screening, assessment, and referral, and 13 laboratory tests. The 21 drugs and medicines available in your chosen clinic, and additional 54 medicines, mangin 21 subong, mangin 24 ina, no, under the PhilHealth Gamot or Guaranteed Access to Medicines and Outpatient Treatment. Kahapon, PhilHealth launched the Gamot program in Anini Antique with San Vicente Pharmacy as the first Gamot facility to dispense prescribed medicines of YAKAP physicians. Ang gin-approve naton nga application for gamot masubra na 50, no? Pero we launched the first, no, gamot
pharmacy, makadto sa konsulta center, then i-konsultahon ni siya, tapos itagaan sa sang resita sa mga bulong. So makadto siya sa tagaan sa sang resita, bitbit niya resita, padulong sa pharmacy. Then ang dispense, no, tapos hatag siya bulong, ang ilang pharmacy ma-connect sa amon for payment. Sa latest data sa aton accreditation and quality assurance section, as I've said, mayara na kita nga 51 ka accredited gamot pharmacy sa bilog nga riyon. Kag amat-amat man kita nga magalunsar sa iban pagid nga probensya sa mga masunod nga mga binulan. So we take this opportunity to invite man sa mga private pharmacy to, if they like, no, they can apply for accreditation. To help reduce cancer-related deaths and ease the financial burden on Filipino families, So, amo na to ang overview, no, sang ginatawag nilang yakap program sang PhilHealth, no. So, in simple terms, ang ining PhilHealth yakap program, naga-promote, no, sa primary care services, pinaagi sa mga libre nga consultations, kag lab test, agud nga sa early stage pa lang sang inyo nga mga nabatsyagan, makakuha na kamo sang bulong, kag makapaskreen na kamo sa nagakaigo nga mga laboratory test. Ano bala ang mga kaundan sini? Consultations and lab test para sa mga miyembro sang PhilHealth, complete blood count or CBC, lipid profile, fasting or blood sugar or FBS test, creatinine, chest x-ray, urinalysis, pap smear, kag iban pagid nga mga very important, no, nga mga laboratory test. May ara man sang libre nga bulong, no, para sa mga basic medication para sa yakap program, no, in case nga kung after nyo pa check up may mga requirement nga bulong. Ang importante ni mga screenings, no, para sa mga masabing naton ng mga terminal diseases, cancer screening, breast cancer, lung cancer, and liver cancer screening. Kag sa karon may ara na kita sa mga accredited yakap package providers. Doon mo ning ubrahon ninyo, no? Pangitaon ninyo kung ano bala sa inyo nga mga lugar ang mga ginakabig nga accredited yakap providers. Kag didto kamo pa check up kag avail sa mga libre nga laboratories, no. Sa karon may ara kita sang 24 ka yakap providers sa probinsya sang Aklan, 35 naman ka accredited yakap providers Antique, 24 sa Capiz, 12 sa Guimaras, 52 sa Iloilo Province, 9 diri sa Iloilo City, kag 54 sa Negros Occidental. So para sa mga iban pagid nga mga dugang pagid ninyo, nga luyag ninyo i-check kung ano-ano bala ang ini nga mga hospitals, clinics, no, mga laboratories or diagnostic nga mga clinics or infirmaries, pwede niyo i-check sa website sang PhilHealth o sa ilaman nga Facebook page or magkadto ka mo sa mga opisina sang PhilHealth nga malapit sa inyo. So, importante nga makahibalo kita kung ano-ano nga mga serbisyo ang ginahatag sang PhilHealth, no? So, klaro, hindi ilang sa pag-abaga sang mga hospital admissions, mga medical emergencies, no, kag mga medical procedures, kundi maayo kay this time kinahatagan nila sang importansya ang preventive side, ang mga check-ups and screenings. So gani sa mga kauturan naton, sa mga tagpumalantid naton nga wala pa maka-avail sang serbisyo sang PhilHealth, grab na sang opportunity, no. First quarter pa lang sang 2026. May baluan nyo na kung ano-ano nga mga serbisyo kag programa ang pwede nyo ma-avail kag magpatulong sa opisina sang PhilHealth, no? Kag sa mga accredited nga PhilHealth hospitals or yakap centers.
Philippine Standard Time, 1:55 na sa hapon. Wala na isang oras din sa programa Balita Sosyal, no? I hope nakalaruhan man ka mo, no? Kahit initial lang or general lang ang information sa kung ano-ano mga serbisyo nga ginatanyag sang PhilHealth, kag kung paano ka mo maka-avail pa, no? Importante nga natalakay naton ang mga datos, no? Kag mga serbisyo nga ginatanyag sang isa sa mga pinaka-importante nga ahensya sang gobyerno. Health is wealth, silingan nila. And sa subong nga panahon, importante no, nga may insurance kita, may health insurance kita, kag miyembro kita sang PhilHealth. Agod makaagom kita sang mga serbisyo no, nga ila ginatanyag. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa aton nga Facebook Live, kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan. Padayon nga mangin updated sa mga balita kag iban pagid nga mga impormasyon. Pinaagi sa pag-like, comment and share sa amon nga Facebook page nga Radyo Pilipinas Iloilo. Kag sa ngalan ni Marian Grace Ereñeta, kita liwat, no? Diri sa programa nga nagahatag kag nagatalakay sa mga importante nga social services sang gobyerno. Until next time, diri lang sa Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.